1892, matapos niyang itatag ang Liga Filipina at ipahayag ang mga adhikain para sa mapayapang pagbabago, si Dr. Jose Rizal ay pinatapon sa dapitan. Sa lugar na ito, nagpatuloy siya sa kanyang mga adhikaing pang-edukasyon, pang-agham at pang-kabuhayan para sa mga Pilipino. Ang aking mga sinulat ay bunga ng aking pagmamahal sa bayan. Ngunit ito ba'y sapat na upang palayain ang aking mga kababayan mula sa tanikala ng kolonyalismo? Dr. Rizal, kami sumasamo sa iyo. Ang mga revolusyonaryo ay handa na upang itaguyod ang hinigsikan laban sa mga Espanyol. Kailangan namin ng iyong suporta. Hindi ito ang tamang panahon. Ang digmaan ay nagdudulot lamang ng mas maraming dugo. Ang kailangan natin ay edukasyon at pagkakaisa. Ngunit ang mga tao ay dumaraing sa pangapi. Hindi ba't ito na ang tamang panahon para tayo lumaban? Ako'y naniniwala sa mapayapang paraan ng pagbabago. Ang kalayaan na makakamtan sa pamagitan ng dahas ay walang kabuluhan kung hindi natin matutunang pahalagahan ang edukasyon at pagkakaisa. Noong bumalik si Rizal sa Pilipinas mula sa Cuba, siya ay inakusahan ng sedisyon, pagtataksil at paghihimagsik. Bagaman walang matibay na ebidensya, ang mga Espanyol ay determinadong tapusin ang impluwensya ni Rizal sa bayan. Ikaw ay nakusahan ng pagtataksil at paghihimagsik laban sa korona ng Espanya. Paano mo maipagtatanggol ang iyong sarili? Ako'y walang sala. Hindi ako kailanman nagplano ng anumang paghihimagsik. Ako'y nagsusulong lamang ng mapayapang reforma para sa aking bayan. Ang aking kliyente, si Dr. Rizal, ay matagal nang ipinaglaban ang reforma. Sa pamamagitan ng mapayapang paraan, walang matibay na ebidensya na nauugnay sa kanya ng katipunan. Ngunit ang iyong mga nobela, No Limit ang Hiri at El Filibusterismo ay naghasik ng pag-aalsa sa puso ng mga Pilipino. Ayan ba hindi tahasang paghihikayat ng pag-aalsa? Ang aking mga nobela ay naglalarawan ng mga katiwalian at pag-aabuso ng mga Espanyol. Ang hangarin ko ay pagbuksan ang kaisipan ng aking kababayan hindi upang magudyok ng karahasan. Sa kabila ng iyong mga pagtanggi, ang hukuman ay napatunayang ikaw ay nagkasala. Ang hatol ay kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril. Kahit walang sapat na ebidensya, si Rizal ay nahatulan ng kamatayan. Para sa pamalaang kolonyal, ang kanyang impluwensya ay mas mapanganib kaysa sa anumang armas. Matapos sa tulan ng kamatayan, ginugol ni Rizal ang kanyang huling gabi sa pagsusulat ng isang tula na maglalarawan ng kanyang mga saloobin at pagmamahal sa bayan. Ang tulang ito ay pinasa niya sa kanyang kapatid na si Trinidad. Kapatid, anong masasabi ko? Bukas ay mawawala ka na sa amin. Ano na kami? Huwag kayong malungkot. Ang aking kamatayan ay isang tawag ng kapalaran para sa bayan. Nais ko lamang na ipagpatuloy ninyo ang laban para sa katarungan at kalayaan. Trinidad, kunin mo ito, isang huling tula ko para sa inyo at para sa bayan. Alagaan mo ito, nasa loob ang aking huling mapapaalam. Maraming salamat kapatid. Ang tulag ito ay magiging inspirasyon hindi lamang sa amin, kundi sa buong bayan. Kasi mamahalin kita at magpakailanman. Huwag kang mag-alala at magpapatuloy kami sa iyong mga layunin. Josephine, ang iyong pagmamahal ay laging naggabay sa akin. Huwag kang mag-alala sapangkat ako'y payapa. Magpatuloy ka sa buhay at ipagpatuloy ang mga simulan natin. Noong umaga ng Disyembre 30 taong 1896, dinala si Dr. Jose Rizal sa Bagumbayan upang isakatuparan ng hatol ng kamatayan. Ang kanyang pagbitay ay magsisilbing tanda ng pagkamatay ng kolonyal na rehimen ng Espanya. Hindi ko po kayang balikin isa kasi isa po siyang bayani sa ating bayan. Yan ang isang utos!
Ako'y handa, hindi para sa akin, kundi para sa bayan. Sa kanyang huling hininga, si Dr. Jose Rizal ay tumingin sa langit bilang isang martir para sa kanyang bayan. Ang kanyang kamatayan ay nagsilbing misa ng Rebolusyong Pilipino. Ang mga salita at sakripisyo ni Rizal ay buhay pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang Mi Ultimo Adios ay nananatiling isang makapangyarihang simbolo ng pagmamahal sa bayan, inspirasyon sa mga kabataan, at paalala ng ating responsibilidad na ipagpatuloy ang laban para sa tunay na kalayaan at kasarinlan.